So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, grabe po talaga yung kontrobersiya, yung kahihiyan na kinakaharap ngayon ng Marikeños. Pero kahit ganun pa man mga minamahal, yung controversial na kinakasangkutan ni Marcy, patungkol nga po dito sa COMELEC dahil na-disqualified itong lola natin, abay huwag kayong mag-alala. Dahil nandyan naman mga minamahal, itong si Coco Pimentel. So sa mga hindi nakakaalam si Coco Pimentel ay dati pong bar top notcher yan. Matalino, may laman ang utak at dating naging SP, naging Senate President. Di kalidad, mga minamahal, merong alam pagdating sa batas at walang bahid ng kahit anumang korupsyong issue. 'Di ba? So kung tuluyan mang ma-disqualify mga minamahal, itong si Marcy, wala tayong dapat pangambahan kasi we are in a good hands. 'Di ba? Parang BDO, no? We are in the good hands dahil si Coco po, mga minamahal, ang hahawak ng 1st District bilang congressman. And clap tayo dyan, mga minamahal. Be proud dahil nasa maganda namang kalagayan yung Marikeños kung sakali man na talagang masuspindi na ng tuluyan, although suspended naman itong si Marcy dahil mayroon po silang preventive suspension for 6 months dahil nga po sa issue ng grave misconduct at sa issue ng conduct prejudicial. Pero despite pa man, mga minamahal, abay, huwag kayong mag-alala. Kasi we have Coco. Si Coco Pimentel din po mga minamahal ay inagawan ng mga Duterte, sa kanyang grupo na PDP. So, 'di ba? Imagine niyo na lang mga minamahal, yung taong magaling ay talagang sinasapawan ng ibang mga grupo pero hindi pa din natitinag. Although sinasabi ng grupo ni Marcy, 'di ba, ng kanilang grupo, ng kanilang alyansa na itong nangyari daw sa kanila ay political, fishing, abay, kung ako yung tatanungin, sagutin na lang nila yung mga issue na ipinupukol sa kanila patungkol nga po sa paggamit, misallocation ng pera ng taong bayan. So, ang pondo ng PhilHealth ay pondo ng PhilHealth. Ang pondo sa ganito ay pondo sa ganyan at hindi po pwedeng gamitin sa kahit na anumang bagay. So, labag po yun sa Universal Healthcare Act. So, dapat sagutin, 'di ba? Dapat po nilang bigyang linaw itong issue at patunayan nila na wala silang kasalanan sa mamamayang Pilipino. Nang sa gayon, maibalik muli ang tiwala sa kanila ng taong bayan. Baka nakakalimutan nyo, mga minamahal, hindi lang yan simpleng pagsuspinde. Yung sinuspindi ka dahil yung issue mo maliit lang. No, mga minamahal. Yung pagsuspinde sa kanya ng ombudsman. Sino ba yung ombudsman na humawak sa kanya? Basta yung pagsuspinde ng ombudsman, dito nga po kay Marcy, ay meron pong malaking dahilan. Merong malaking issue. Kabilang na nga po sa nakita doon is yung maling paggamit ng pondo na dapat sana ay nakalaan sa health. 'Di ba? Health issues. So, hindi po yan pwedeng masuspinde ang isang tao nang walang-wala lang. Katulad ni Digong, hindi pwedeng ikulong nang wala-wala lang. 'Di ba? Ang tanong, saan niya ba ginamit? 'Di ba? Kabilang sa mga pinagamitan ng pondo daw di umano ay nakitaan ng COA, ginamit daw po for trip to Vietnam. May katotohanan nga ba ito? Yan po kasi yung nakita ng COA. Mga minamahal, ito, pakita ko sa inyo. Yan. Basahin natin mga minamahal pondo ng Marikina sa PhilHealth ginamit sa biyahe sa Vietnam. Tama ba ito? Kung sakaling totoo man, tayo po ay nagtatanong lamang. So, natuklasan ng Commission on Audit or COA na ginamit ni Mayor Marcy Teodoro ang pondo ng PhilHealth pang-abroad sa Vietnam. Naks! Kung totoo man, abay nakakagalit ito, mga minamahal. So, bigyan niya ng reason bakit mo ginamit dyan. Pero kahit bigyan niya ng rason, ang paggamit ng pondo ng PhilHealth sa ibang bagay ay mali pa rin po yun, mga minamahal. Alright. Dahil dito ay lalong lumakas ang kaso sa ombudsman ni Mayor Marcy na technical malversation. So natuklasan din ng COA na kasama sa abroad na ito sa Vietnam si Congressman Maan Teodoro, mga konsyal at iba pang opisyal ng pamahalaang lungsod ng Marikina.
Umabot sa milyong-milyong pondo ng PhilHealth ang ginastos para sa abroad trip na ito sa Vietnam. Ito yung galing sa balitang binabasa ko sa inyo mga minamahal at ito ay nakakagrabe, nakakagulat. Ayon sa Universal Healthcare Law, ang mga pondong galing sa PhilHealth ay dapat lamang ilaan sa mga programang pangkalusugan mismo. Dagdag pa sa ulat ng COA na sumusuri sa mga transaksyong pinansyal mula 2023 hanggang unang bahagi ng 2024 na bigo ang Marikina na magtatag ng Special Health Program or SHF alinsunod sa Republic Act number 11223 or Universal Healthcare or UHC Law. Lahat ng LGU ay kinakailangang bumuo ng SHF para maayos na pamamahala ng pondong pangkalusugan sa kasamaang palad, hindi pa tuluyang nabubuo ng City Government of Marikina ang HSF ng lungsod. Bakit kaya? 'Di ba? Tanong, bakit hindi niyo mabuo yung SHF? Ano ba yung meron? Bakit bigo niyong maibigay yung SHF na hinihingi ng gobyerno? Dahil walang SHF, ang pondong nakukuha mula sa national government gaya ng PhilHealth reimbursement ay naipon ng city government sa trust fund, healthcare institution. Natuklasan ng COA na may kabuuhang 45.62 milyon na pondo galing sa PhilHealth claims at reimbursement ang ginamit ng city government sa hindi nakatakdang paggagamitan nito. Labag po yun sa batas, mga minamahal. Noong September 6, 2023, ipinasa ng sanggunian ang ordinansang naglalaan ng pondo mula sa PhilHealth reimbursement para sa mga kagamitang hindi pangkalusugan. Pinirmahan nito ni Mayor Marcy Teodoro September 8, 2023. May bakas naman pala. Sa kabila ng pagiging trust fund, ginamit ng City Government of Marikina ang 94.7 million mula sa TFHCI para sa other supplies and material expenses para taong 2024. So, giniit ng COA na hindi ito maaaring gamitin sa ibang layunin. Nakakalungkot man isipin mga minamahal, pero may kamalian. Si Ma'am Marcy. Kung, Sir, Ma'am, 'di ba? Kung totoo man itong mga aligasyon sa kanila. Kaya sa mga taga-Mariqueños dyan, tandaan ninyo, 'di ba, hindi na disqualified si Marcy nang basta-basta lang. Na-disqualified siya dahil sa paglipat-lipat ng distrito, dahil sa pagsisinungaling di umano, dahil sa pambubudol, di umano, at dahil sa pangungurakot, di umano. So, do you think, mga minamahal, this is karma of the Teodoro? Malalang karma ng Teodoro? Ha? Ako'y nagtatanong lamang kasi pinakita ko na din sa inyo yung picture na to eh. Eto, mga minamahal, yung picture ha, diba? Wait lang, nasa na ba yun? Pakita ko sa inyo. Tingnan ninyo, baon din sa utang yung Marikina. Lagi silang kino-call out ng COA na may nawawalang 3.6 billion na utang ang Marikina. Ito din yun, another files. COA flags Marikina government for using health funds on Vietnam trip. Ito pa. Simple lang daw si Sir Marcy, pati si Ma'am Maan. Pero tingnan nyo, meron silang kasamaan house. Tapos yung sa total na overall sahod lang naman nila ay umaabot sa 44 million pero nakakapag-estimate ng almost 500 million na mga expenses ang mag-asawa, itong Teodoro na to. So, simple lang daw sila, mga minamahal, pero napakamahal ng kanilang mga designed furniture na upuan. Yan nakikita ninyo. Yung taste din nila sa kotse. Yan yung taste din nila, mga minamahal, sa mga sculpture. Grabe, sana all. Ito din po, simple lang daw. Pero tayo, mga minamahal, nagtatanong lang tayo, So, yung kasamaan nila, yan, ganyan po kadami. May infinity pool, spa tower, 10 bedrooms, 2 maid rooms, private cinema, driver's quarters, at iba pa. So, do you think this is a karma of Teodoro
I am just asking. Alright, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.